my beloved Boss Mike Cervera. May nababalitaan ako mga kababayan, baka nababalitaan nyo na rin to. Opo, ha? Oy, shoutout sa lahat ng mga bagong dating, ano? Para tuloy-tuloy tayo. Mga kababayan, may nababalitaan na ba kayo? Baka sa mga OFW nating kababayan, nangyayari din ito. Ano yun, Boss Mike? Ito daw hong mga DDS, ano po? Kampo ni Sara Duterte. Nanghihingi daw ho ng mga ambag-ambagan, mga kababayan. Ano? May ambag-ambagan daw ho na nangyayari na nanghihingi itong mga kampo ni Sara Duterte diyan po sa Amerika. Sa Amerika po, ha? Oo. Patak-patak. Oo. $20 kada isa. Hanep, mga kababayan, ano? Kung ilang libong tao ang mahihingian nila. Laking pera, malaking pera ho yun. Ano po? Yang ambag-ambaga na yan. Di ba? Biruin ninyo mga kababayan Sabi ko sa inyo noong nagkaroon ng mga rally-rally, September 21, tandang-tanda ko pa. Nagpa-katay ng maraming baka. Di ba? Di ba? Nagpakatay ng maraming baka. Ngayon, na kailangan ng tulong ng ating mga kababayan, naku, Diyos ko po, abay, nagpalugaw lang. Di ba? Nagpalugaw lang. Ngayon, mga kababayan ko, alam naman natin na talagang sandamakmak ang pera. Yung pong mga kinulimbat, maraming kinulimbat si Digong. Mga kababayan, maraming naging issue yan Pogo, Parmali, droga. At, nako, Diyos ko, sinamantala yung mga project na yan. Alam nyo yung style ni Digong, kunyari sumisita. Pero mga kababayan, yung pagsita niya, para hindi siya pag-isipan na siya yung mismong kumukulimbat talaga. Diba? Yun. Ngayon ho, mga kababayan ko. Diba yung mga DDS, paniwalang-paniwala na walang kinulimbat si Digong. Kamakailan ho, mayroon pong akong nakita na pinost, mga kababayan, huli cam. Itong si Meow Meow, yung anak ni Digong na Meow Meow. Mga kababayan, grabe, naka-luxury bag, Hermes, mga kababayan ko. Grabe, no? Tindi, no? Yan yung mga nepo baby. Kasali. Diba? Kung meron hong nepo baby, yan po yung anak ni Digong. Kasali yan, mga kababayan ko. Hindi lang ho yung mga sila Saldi ko. Hindi lang ho yan, mga yan. Di po ba? Alam nyo, etong mga ito, malayong-malayo sa mga anak ni Pangulong Bongbong, Si Pangulong Bongbong, mga kababayan ko yung mga anak, makikita nyo, tumitira sa mga bahay ampunan tinuturuan ni Pangulong Bongbong ng tamang pakikipagkapwa-tao. Diba? Biro nyo, saan kayo nakakita ng ganon? Patitirahin mo sa bahay ampunan kasama yung iba't ibang mga tao na hindi mo alam kung anong lahi meron. Pero si Pangulong Bongbong hindi. Kailangan matutunan nyo yan. Para malaman ninyo ang totoong buhay. Para maisip ninyo na kayo ay maswerte kumpara sa iba. Para malaman ninyo kung ano pa bang kulang sa buhay ninyo. At para malaman ninyo kung anong pakiramdam ng mga taong mga kagaya nila na hindi man lang nakagisnan yung kanilang mga sariling mga magulang. Baka, grabe, no? Ibang klase ho si Pangulong Bongbong Hindi lang mo yun. Marami pang mga marami pang mga matututunan niya mga yan sa pamamagitan nga ng pagtira nila sa mga bahay ampunan. Di ba?
So yan, mga kababayan ko. Oo. Wala ganun talaga. Eto na mga kababayan ko. Bang klase talaga Bakit nga ba, Boss Mike? Eto na. Eto, bakit nasa Davao? Ang galit ng Diyos. Galit na ho ang Diyos, mga kababayan. Ha? Galit na ho ang Diyos. Sabi ho ni, paring Brother Eli. Ito na. Pag may earthquake, Eto, makinig ho kayong maigi din ha. Sipin nyo maigi to, mga kababayan ko. Itong sasabihin ng isang dakila, mahusay sa pagbabasa ng Biblia at umunawa ng mga nakasulat sa banal na kasulatan. Ito, wala pa hong tumatalo rito kahit isa. pagka po lumilindol, pag may earthquake, it is a sign na nagagalit ang Diyos. Nakita nyo, kapag ka daw ho lumilindol, kapag ka daw ho may earthquake, ay eto daw po ay sinyales na nagagalit. Kita nyo ho, eto daw ho ay sinyales na nagagalit ang Diyos. Halaka. Paano ngayon ito, mga kababayan ko? Kung yan ang paglindol pala ay sign ng galit, ng nibro ng Panginoon, baka nagagalit nga dito sa Baguio. Baka naman may ginawang katarantaduhan niyang mayor nyo. Baka lang naman, alamin nyo, kasi nagagalit daw ang Diyos kapag ka daw lumilindol. Dito sa may Mindanao, alamin ninyo, baka naman nagagalit ang Diyos dyan dahil sa kagawan ng pamilya ni Duterte. Yan, mga kababayan ko. Eto hoy, mula mismo sa isang mahusay dalubhasa sa pagbabasa ng Biblia. Di ba, Josie Tango? Di ba? Tama? Gina 31, sa lahat ng mga bagong dating, Heidi Pantino, Joey Salvaboro, sino pa? Rochelle, Langan. Sana affected lang ang lahat ng mga Ate Mars. Nandiyan na. Si Ate Mars, Kaiko at DDS. Mga kababayan ko, sige, ito na. Pakinggan na ho natin itong sinasabit. Ito ho, mga kababayan, baka sabihin ninyo, ngayon lang ho sinabi ni Brother Eli, Hindi ho. Ito ho, mga kababayan, ay nasabi niya na bago pa ho mangyari itong sunod-sunod. Sunod-sunod na lindol. Biruin nyo sa isang araw, nagkaroon ng dalawang malakas na lindol. 7.4 at saka 6.9. Magkasunod. Isa sa umaga, isa sa gabi. Grabe, mga kababayan ko. Kahapon ho yun. Kahapon ho yun, mga kababayan. Grabe, no? Magkasunod. Malalakas na lindol. Biruin ninyo. Sa Cebu. Di ba maraming nagwewelga dyan? Maraming mga nagagalit. Maraming nagmumura kay Pangulong Bongbong. Naku. Dyan ho sa may Davao. Ano hong nangyari, mga kababayan? Di ba dyan ho naganap yung pagpapakain ng mga litsyong baka ni Sara Duterte? Noon pong nagkaroon ng September 21 rally. Alaka. Ngayon. At meron hong mga magkakasunod na kalamidad dyan. 2 beses nilindol yan, mga kababayan. Hindi pa kasama yung aftershock. Eto ho. Pakinggan ho ninyong maigi. Nako. Eto na. Nako. Patawarin sila. Eto na. Pagka po lumilindol, pag may earthquake, it is a sign na nagagalit ang Diyos. Kung saan nandun yung earthquake, nandun ang galit ng Diyos. God's wrath is in that place. Kita nyo, mga kababayan, nandiyan dyan sa lugar na yan. Kung kahapon, umaga, gabi, nilindol sila, nako, pag-isipan yung maigi itong sinasabi ni Brother Eli. Tapos, kasabay nun, meron pang sunog, Solidad Kunanan, Danny Salameda, di ba? May sunog pa. Nakasunod yon, Chanel Pares. Wala, si Jojo Chavez, nagja-jogging.
Yan, mga kababayan ko, no? Oh, grabe. Oh, nandiyan na si Ai Chang. Eto na. Temingen. Nandiyan na rin. Pasok. So, ibig sabihin ba ni, ni Brother Eli, mga kababayan, kung kahapon, ulitin ko lang, kung kahapon, nagkalindol sa umaga, 7.4 magnitude. Sa gabi, nagkalindol uli, 6.9 magnitude. Tapos mga kababayan ko, nagkasunog pa. Hala ka. Sabay-sabay mga kababayan Sunog, lindol. Kita nyo? Nung nakaraang araw di ba nagkasunog din? Sa may Davao, kita nyo yung sunog talaga mga kababayan. Mala-impyerno, Di ba? Yung sunog sa may Davao, mala-impyerno mga kababayan. Talagang naging dagat-dagatang apoy yung Davao, mga kababayan. Kita nyo naman. At dagli-dagli, mga kababayan, ang Pangulong Bongbong Marcos ay dumating para kamustahin at tumulong agad-agad. Ganun siya, kanyang direktiba, inutusan ang DSWD. At syempre, tumugon din. Grabe itong pamunuan ng PCSO, Bisyo, ito yung totoong bisyo ang pagtulong. Mga kababayan ko? Ito yun. Ito yung matatawag natin na ang PCSO ay bisyo ang pagtulong. Grabe, matindi Yung pong tulong, mga kababayan, hindi po basta-basta. Ang tulong na ginagawa, mga kababayan, talagang binubuhusan ng husto Kulang na lang, mga kababayan, itong mga biktima ng mga kalamidad, buhayin na. Buhayin na ng ng PCSO Antindi magtulong. Hindi tulad nung araw, mga kababayan ko. Hahagisan ka ng supot-supot. Supot-supot. 1 kilong bigas, 1 sardinas, at 1 noodles. Yan po yung mga pinamimigay ni Digong. Noon, Ngayon nga, tignan nyo naman si Sara. Ilalayo pa ba natin? Ano ang ginagawa? Kunyari lang, para masabi lang na merong ginawa. Mga kababayan, naglugaw ng 1 kilo. Pinalabas na mga kababayan. Syempre, pag nilugaw mo yun, magiging 1 malaking kaldero. 1 kilo, nilugaw, naging 1 kaldero. Nilagyan ng asin, betchin, tapos, ayun na yun, mga kababayan ko. Tinakal, nilagay sa mangkok na maliit at ipinamahagi. Yun po, okay na. Masabi lang na may ginawa. Yan. Ganun mga kababayan Style ng mga Duterte. Mema lang. May masabi na may ginawa. Kaya kahit na, grabe Hindi ba siya nahihiya? Samantalang yung PCSO, kung makapagbigay, mga kababayan, pang 1 linggo na. Yung niya, mga kababayan yung niluto na lugaw, hindi pa nga siya ang nagluto niya, sana siya na, Yung niluto na lugaw, mga kababayan ko, isang pawisan lang yun Patty Butch, thank you naman. Yan, si Patty Butch. Di ba? Yung lugaw, pagka kumain ka niyan, mga kababayan, subukan mo. Maglakad lang ng 500 metro. 500 metro, mga kababayan ko. Ay grabe. Wala na yun Laglag na agad, Isang pawis lang magtalon-talon ka lang na 10 beses, sigurado, gutom ka na Yan ang style. So, ang ibig ko sabihin, mga kababayan, itong style ng mga Duterte, lalong-lalo na ngayon, si Sara, pupunta sa mga lugar kung saan may kalamidad, magbibigay ng lugaw para may masabi lang na ginawa. Yan, mga kababayan. Thank you naman po, Patty Boots, sa pang-copy. Okay, ayos. Diba? Tuloy natin. Bakit si Brother Eli ay nasabi nga na kung nasaan daw ang lindol ay nandoon ang galit ng Diyos. Hala, mga kababayan, galit na daw. So kayo mga taga Davao kayo mga taga Davao, baka nadadamay lang kayo sa galit ng Diyos sa mga Duterte.
Oo. Isipin nyo ho maigi yan. Baka nadadamay lang ho yung iba nating mga kababayan sa galit ng Diyos sa mga Duterte. Lalong-lalo na sa isang napakasinungaling na magnanakaw na si Sara Duterte. Ay, grabe. Tindi mo kasi, buday eh. Di ba? Ang tindi mo. Tuloy. Pagka mayroong pulindol, basahin natin sa Hob. Na siyang Ayan na mga kababayan. Basa! Basahin natin sa Hob. na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman. Nako. Pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit, na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan. Nako! At ang mga haligi nito ay nangayayanig. Nako! Ang mga haligi ng lupa nayayanig pag Kita nagagalit ang Diyos. Nako, mga kababayan, ang haligi, mga kababayan daw, ng lupa ay nayayanig pag nagagalit ang Diyos. Anak ko, hindi po ba? Yan po yung sinabi kahapon sa balita ng isa hong mahusay at dalubhasa. Saan po, mga kababayan ko? Dito ho sa paglindol. Tingnan nyo ho, mga kababayan. Yan, ng dito, Philippine dito. Trench. Dito. Ayan, dito tayo Sabi rito mga kababayan Ito ang mga ko. lindol na ito. Pero paglilinaw ng FIVO, Ito mga kababayan, pakinggan ho ninyo. Tumutugma ho sa sinasabi sa Biblia at binasa ni Brother Eli. Kita nyo ho? Grabe, no? Tugma ho Tugma. Ito na. wala itong kinalaman sa Yan. isa't isa. So the Philippines is very much active tectonically, and we have more than 180 active fault segments, and we also have 6 trenches. Dito. And there's always ng paglindol sunod-sunod. In fact, every day we record at least 30 earthquakes. This possibility 180 active fault segments, and we also have 6 trenches. And there's always this possibility na magkakaroon ng paglindol sunod-sunod. In fact, every day we record at least 30 earthquakes a day. Yung mga kababayan, hindi ho ramdam, Coming from different active fault segments of the country, as well as coming from the different trenches. Bukod sa Philippine Trench, may 5 pang trench sa Pilipinas. Ang Negros Trench, Sulu Trench, Cotabato Trench, East Ito naman mga kababayan, scientific pero alam nyo, tugman-tugma talaga sa sinasabi ni ni Brother Eli. Ito dito tayo. Dito. Yan. Generating great earthquakes. When we say great earthquakes, these are earthquakes greater than 8. And yung mga faults naman natin, yung magnitude na pwede niya i-generate would be based on its length. So the longer the fault, the higher the magnitude it would be able to generate. At muling giit ng FIVOX hanggang ngayon wala pa rin paraan para ma-detect kung kailan parating ang isang lindol. Kaya wag daw ba siya maniniwala sa mga pinopost sa Ito. Nasaan na yun? Bakit nawala rito? Ito, dito. Yan, dito pala. Ayan. Yes naman, yung seafloor natin, gumigit-git pa. Yan, mga kababayan ko. Ito, pakinggan nyo, Pakinggan nyo to. Tugma ito Tugma ito. Pakinggan nyo maigi to. Dito. Trench naman, yung seafloor natin, gumigit-git pa pailalim. Tignan nyo ho. Yung seafloor, gumigit-git pailalim. Ano sabi ni Brother Eli? Yun daw pong haligi ng lupa, pag nagkikiskisan, yun. Lumilikha ng pagyanig ng lupa. Alaka, mga kababayan ko. Ito, tugman-tugma ito ulit. Trench naman, yung seafloor natin, gumigit-git pa pailalim. We have the line doon sa dagat natin, gumigit-git yung seafloor natin doon sa trench. And as a result, ng paggigit-git niya, nagkakaroon ng friction. And once the friction is released, yun yung nagkakaroon ng paglindol. Kita nyo? Parehas, dito, balik tayo kay Brother Eli. Pasok. Roonan. At ang mga haligi nito ay nangayayanig. Kita nyo, mga kababayan ko? Ang mga haligi nito ay yumayanig. Halaka. Oo, mukhang parehas na parehas, mga kababayan ko. Kanyang kinaroroonan. At ang mga haligi nito ay nangayayanig. Ako. Ang mga haligi ng lupa nayayanig pag Nako. nagagalit ang Diyos. Kita nyo? Kapag nagagalit daw ang Diyos, nayayanig ang mga haligi ng lupa. Kung saan, mga kababayan, tumutugma doon sa
mahusay sa science. Nako, grabe, no? Matindi. Tugma. Tugma, mga kababayan. Ito na. Kaya po pag lumilindol, it's a manifestation of God's wrath. That is against the unrighteousness of men, sabi sa Biblia. Kita nyo, mga unrighteousness. Ibig sabihin, mga kababayan, hindi na ho, mga mabubuti itong mga tao. Alaka, grabe. Hindi naman siguro lahat ng mga taga Davao masasama, ano? Hindi naman siguro. Di ba? Hindi naman na lahat ng taga Davao masasama. Yung mga namumuno, sigurado. Mga masasama, ano? Nagrereklamo na ho si Ai Chang. Baka naman ho. Bago tayo magtuloy-tuloy, mga kababayan. Eto na, reklamo na ho si Ai Chang. Yan, mga kababayan. Bago tayo magtuloy-tuloy, huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Ano? Yes, tugma, tumpak. Ay, oo. Elena Capistrano ba? Pati ba naman Diyos ay minura ni Digong? Sabi nga ni Spark Tayo, Kanig, kikinig kayo, breakfast lang ako. Pati ba naman Diyos ay minura ni Digong? Ayan, pag gumanti ang Diyos, matindi. Halak ka. Sinunod-sunod ho mga kababayan Sinunod-sunod. Grabe, no? Mga ka-DDS daw, mag-like po tayo, sabing gano'n, no? Pimi Busto, Nalpasen, bahala kayo. Eto na, mga kababayan ko. So, maliwanag ba? So ba, ito tugma ba? Ito ang tanong kasi. Ito po ba, mga kababayan, ay tumutugma sa sinasabi ni Brother Eli sa nangyayari ngayon sa Davao? Mga kababayan ko, sabi ko nga sa inyo, ano po, Ohio po, Ohio, opo, sa lahat po ng mga kababayan natin sa Japan, tulad ni Christian Villalobos, ni May Mariano, at ni Rowena Marsan, yung mga yan, Flor Castellan, mga taga Japan ho yung mga yan, di ba? Nandiyan na si Jojo Chavez, late na naman, di ba? Kaaway ni Kibuloy yan, si Eli, ay yan na nga paano ngayon to, mga kababayan ko? So ngayon, tanong ko uli. So tugma nga, itong sinasabi at pinapaliwanag ni Brother Eli na galit Delia Shakoko. Itong Cristina Calda, Edward Borton. Galit ang Diyos sa Davao City. Kasi Davao City, basta sa Davao, mga kababayan ko. Galit. Dahil ba ang mga Duterte taga dyan? Ganun ba yon? Kasi hindi ako naniniwala na nagagalit ang Diyos dahil sa mga tao dyan. Hindi ako naniniwala doon. Naniniwala ako, galit na ang Diyos sa mga Duterte dahil sa kanilang mga ginagawa na masasamang gawain. Kita nyo? Sunog at earthquake. Yan, kita nyo, mga kababayan ko. Pakinggan yung buo si Brother Eli. Pasok, Brother Eli, para maintindihan nilang maigi. Sa mga DDS na nakikinig dyan, baka pwede nang makapagpabago sa isip nyo. Baka pwede nang makapagpabago ng inyong pananaw. Itong maririnig nyo kay Brother Eli. Ito na. Pagka po lumilindol, pag may earthquake, it is a sign na nagagalit ang Diyos. Kung saan nandun yung earthquake, nandun ang galit ng Diyos. God's wrath is in that place. Pagka meron pong lindol. Basahin natin sa Job. Na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman. Pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit, na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan. At ang mga haligi nito ay nangayayanig. Ang mga haligi ng lupa nayayanig pag nagagalit ang Diyos. Kaya po pag lumilindol, it's a manifestation of God's wrath. That is against the unrighteousness of men, sabi sa Biblia. Mga kababayan ko. Ayan narinig nyo na iiwan na ho natin si Brother Eli na nagpapahinga na ho siya Our beloved Boss Mike Severa.